So, ano po yung masasabi ninyo na after ito ay ipasara? Kasi hindi na rin nyo, kasi galit si Digong. O ngayon, nagbago na yung komposisyon ng Congress, may bago tayong administrasyon, although ang ABS-CBN po, anti-Marcos din yan. Di ba? Pero mga kababayan, mayroon tayong pagrespeto ang administrasyon na to sa freedom of the press, di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Binanatan mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, si Panelo. Kasi di ba sinabi ni Panelo na yung pagtanggal kay Sara Duterte at Digong kasama yung mga former president sa National Security Council, ill-advised daw. In smacks of dirty politics. Bumanat ngayon si Bersamin, sinupalpal si Panelo. Wala ka niyang moral authority na magsalita ng ganyan. Tingin ko mga kababayan, ngayong 2025, hindi na po papayag ang Palasyo Malacanang na magsalita lang ng magsalita, na walang sagot, walang resback ang Palasyo Malacanang dito sa mga Duterte, sa kampo ng mga Duterte. I think may basbas na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na niya tayong papayag. Sa bagay, sinabi ito mga kababayan ng ating Pangulo sa isang interview ng mainstream media na we will niya control the narrative. Hindi pwedeng sila yung magkocontrol ng narrative. Yung mga Duterte. O ito na yun siguro. Durog po si Panelo. But before natin mga kababayan pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Ito yung report mga kababayan ng PTB4. Sabi dito, Executive Secretary Lucas Bersamin responds to former presidential spokesperson Salvador Panelo's statement describing Vice President Sara Duterte's removal from the National Security Council as dirty politics. Sabi po ni Lucas Bersamin, si Panelo niya has no moral authority. Wala man na niya siyang moral authority to question the decision of the President. Nag-advocate niya siya noong siya presidential spokesman. Di ba niya? Anong ginawa nila? Kay then Vice President Leni Robredo, di ba pinagsabihan si Leni Robredo, wag nang mag-attend sa cabinet meeting? Sino palpal mga kababayan ni Lucas Bersamin si Panelo? Ako,
Hindi lang walang moral authority, nawala na rin po sa rason, logical reason si Panelo. Pati sentido común nawala na kay Panelo. Saan ka pulutin mga kababayan? Saan ka nakakita ng isang nagdeklara na gusto niyang ipapatay ang first couple pati si Martin Romualdez. Ini-imagine na pugutan ng ulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kasama sa meeting. Ang pinagmimitingan, yung pinakang mga sensitibo na mga issue involving national security and sovereignty ng ating bansa. Tapos yung kaharap mo na member na mag-advise sa'yo, kasi advisory council po ang National Security Council. Ang nag-advise sa'yo, siya mismo yung may banta sa buhay mo at may banta sa bansa. Kasi public knowledge na ang alyansa ng mga Duterte nandun sa China, barkada si Xi Jinping na may interes sa West Philippine Sea. Saan ka nakakita na ganong leader? Papayag ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang kalaban, kaharap niya palagi at gustong tumayong advisor niya? Kaaway niya, advisor niya? Nasaan ang sentido común, mga kababayan, in logical reason kay Panelo? Yun ang nawala. Hindi lang yung moral authority to speak on the matter, as stated by Lucas Bersamin, pati yung sentido común nawala na, mga kababayan. Siguro ang tingin niya sa Marcos administration, mga bobo. Sabi ko nga, in-underestimate ninyong masyado. Tingin ninyo kasi sa mga sarili ninyo, kayo yung mga magagaling. Ang dapat sa inyo, magpagaling muna kayo. Kasi manifestasyon ito ng hindi nasa tamang pag-iisip. Yang mga posisyon ninyo, yang mga pinagdadaldal ninyo, yang mga pagbabanta ninyo. Kasi kung nasa tama kayong pag-iisip, hindi ninyo yan gagawin. Tingnan ninyo, ang kinasadlakan ni Sara Duterte, may pending na 3 impeachment cases. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation, DOJ. Santambak na kaso, mga kababayan, ang kinakaharap. Bakit? Dahil sa kanyang sariling kagagawan. Asa pa kayo na hindi tatanggalin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sasabihin mo pa na ill-advised? Paano naging ill-advised? Kung nandyan si Sara Duterte na presidente ng impyerno, ang mangyayari niyan, devil advisor siya. Di ba? Siya man lang po ang nagsabi na pag ako niya kinaladkad sa impyerno, presidente ako doon. So pati impyerno, mga kagababayan, gustong sakupin ni Sara Duterte. So ang mangyayari sa kanya, hindi presidential advisor as member ng National Security Council, kung hindi tinanggal, kundi devil advisor. O di ba? Dibil-dibil, mga kababayan. Hindi po papayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos na may devil advisor siya. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinabi ni Lucas Bersamin. Ito siya. I-replika po, mga kababayan, para sa inyo. Okay. Meron akong nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. So he has no moral authority to question the decision of the President. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body. And this is an advisory body in relation to the President as the Commander-in-Chief. So the President has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board.
Tama, loko-loko bang yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung nagbabanta mismo sa kanyang buhay, publicly nag-announce na may kinontrata na killer, kada meeting po ng National Security Council, nasa harap niya. Di ba? Pagkatapos, papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kanilang pinag-uusapan, makarating kay Xi Jinping, matik. Di ba? Kaya sabi po ni Lucas Bersamin, it is based on trust and confidence. Pag ikakukuha ng advisor, dapat may tiwala ka sa advisor mo. Talangan man ang advisor mo, yung kalaban mo. Mag-advise ba niya ng tama? Ang i-advise niyan, yung mga ikakasama mo. Payag ka sa ganon? So nawala, hindi lang yung moral authority to speak ang wala kay Panelo, mga kababayan, kundi yung sentido común, logical reasoning, nawala na po. Kaya kayo yung dapat na magpa-check up. Hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto ninyo na magpa-check up. Kayo itong mga santambak na sabla yung mga pag-iisip, abnormal kung mag-isip, pati magsalita abnormal. Tama po mga kababayan? Yan sabi ni Panilo, the removal of BP Sara and FRRD as members of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It is marks of dirty politics. Another brazen measure to diminish the political star power of BP Sara Duterte and PRRD. Star power mo dyan. Sabi nga natin, si Sara Duterte, isa na ang bituing walang ningning. Walang dirty politics sa ating Pangulong Bongbong. Ang dirty politics po, nagmumula po sa kampo nyo. Maduming politika. Madumi yung pagkatao ninyo. Madumi yung puso ninyo. Kitang-kita sa lumalabas sa mga bibig ninyo. At paninira, panggugulo, pagmumura. Yun ang dirty politics po. Hindi lang dirty politics, gutter politics. Galing po yon sa inyo, hindi sa Marcos administration. Kaya sabi ni Erin Tanyada, during the term of President Duterte, he prevented BP Leni from the National Security Council meetings. So why it is wrong? Why is it wrong now? Why it is dirty politics? So it must have been also wrong during President Duterte's term. Prerogative niya ng presidente to invite kung sino ang gusto niyang makausap sa National Security Council. Durog ngayon mga kababayan si Panelo. Mismo nang nagsalita si Lucas Bersamin, the little president mga kababayan. O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita mga kababayan kasi yung aming congressman dito, 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, nag-file po ng isang ng House Bill para bigyan ng franchise yung ABS-CBN. Ngayon lang po, breaking news. Ayan report ito ng Inquirer. Yan po. House Bill, House Bill 11252, introduced by Representative Joey Sarte Salceda. Sabi dito mga kababayan sa kanyang House Bill, an act granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. So, sa kanyang explanatory note, sabi niya, the Securities and Exchange Commission and the Bureau of Internal Revenue during House deliberation on the ABS-CBN franchise in the previous Congress certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions and did not have pending tax liabilities. So wala mang pala utang sa ating gobyerno, wala mang violation, hindi tulad ng SMNI. May certification na. So, madaling sabi, baka sinettle na nila yung mga, kung mayroon man, na mga problema sa gobyerno. Kasi siyempre, may karapatan yung gobyerno natin. Kasi yung gobyerno, yung Congress, ang siyang nagbibigay ng franchise, dapat sinusunod talaga. Di ba? So, sabi rito, the non-renewal of the franchise, however, cost some 11,000 direct jobs. This representation also argued that the information asymmetries that resulted from loss of an information source cost thousands of new
COVID-19 infections during the critical 2022 period. So sabi niya, prior to the rejection of the franchise renewal, some 36% of Filipinos derive their news and entertainment from the channel. ABS-CBN's extensive regional network reach was also the source for news and updates on impending disasters, making the channel crucial then to disaster risk reduction strategies at the local level. Given the merits of renewing the franchise as well as the clarifications made by government agencies over certain allegations against the grantee, this representation urges Congress to reconsider the non-renewal of the franchise by the previous Congress. In view of the foregoing, the approval of this bill is urgently sought. Ayan mga kababayan, pirmado ni Congressman Joey Sarte Salceda, yung aming congressman dito sa 2nd District of Albay. So, ano po yung masasabi ninyo na after ito ay ipasara kasi hindi na renew kasi galit si Digong. O ngayon, nagbago na yung komposisyon ng Congress, may bago tayong administrasyon, although ang ABS-CBN po, anti-Marcos din yan. Di ba? Pero mga kababayan, mayroon tayong pagrespeto ang administrasyon na to sa freedom of the press, di ba? Kahit nga po matindi yung mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos nang nasa mainstream noon. Hindi na po pinapansin. Wala man epekto po sa politika ng Marcos ngayon. O ngayon, pati nga po yung mga vloggers, hanggang ngayon po matindi yung mga paninira. Tingnan ninyo yung mga post mga kababayan ng mga DDS. Yung dating mga akusasyon, yung paggagamit ng pulburon, pakalat sila ng pakalat ng fake news. Hindi na rin pinapansin ng ating administrasyon. So malamang sa malamang, ito pong ABS-CBN ay mabigyan na rin po ng bagong franchise na siguradong ikagagalit ng mga DDS. Lalo sila mga kababayan ngayon na uusok po. Sa bagay, nakita natin yung mismong mataas na opisyal, ikatigbak, nakipag-meeting po kay President Bongbong Marcos. Baka ito na ang resulta, mga kababayan, nakiusap sa ating Pangulong, tulungan siya na makabalik ang franchise nila mga kababayan, makapag-operate muli. Kasi ngayon, ang ABS-CBN mga kababayan, nasa social media na lang muna. Yung social media po, lamang franchise. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagbabalita at kanilang negosyo po. Nandun sila sa bagong platform, social media platform muna. Pero siyempre, mas gusto nila na makabalik sa mainstream. So, ano po yung masasabi ninyo mga viewers natin dito sa ating channel? Okay lang ba na bigyan ng panibagong pagkakataon yung ABS-CBN? Mabigyan ng panibagong franchise? Post your comments mga kababayan sa baba. Naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses.
and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.